Kumustahin po natin ang paghahanda po ng Philippine National Police sa nalalapit pong SONA at lahat po ng concern katanungan po ninyo. Ito ho dati makakausap ang hepe ng National Capital Region Police Office ng PNP, Major General Jose Melencio Nartates Jr. General Nartates, sir, good morning po sa inyo. Orly tinidid po ito sa radyo na TV pa. Good morning, sir. Good morning, Apo Orly, at saka sa ating taga-pakinig, magandang umaga po sa ating lahat. Una ho muna, kukumustahin natin. Meron pa ba tayong pinaplantya pa? Meron pa ba tayong dapat na gawin sa panig po ng PNP NCRPO sa nalalapit pong SONA sa darating na Lunes, General? Ang ating ginawang plano, matagal na po ito, taon-taon ginagawa natin. So, ini-improve lang po natin. Actually, nung nakaraang taon, meron po tayong SONA. Naabutan ko po dito. Ako po ang hepe ng NCRPO noon. At pagkatapos ng SONA po noon, sinabi ko na, ilista nyo na po ngayon, ilista na natin ngayon kung what went wrong at kung anong medyo hindi maganda na nangyari at para makagawa na tayo ng kaukulaan ng adjustment. And so, mga ilang linggo, ilang buwan na po tayo nagpe-prepara patungo dito sa July 22 na SONA. All systems go po tayo. We have still 3 days to go. And so, pinaplantya, nag-i-inspect po tayo ng mga kagamitan, nag-i-inspect po tayo ng tao, nag-i-inspect po tayo ng kalsada, nag-i-inspect po tayo ng pagdadausan sa mga periphery ng pagdadausan ng SONA. At nag-uusap-usap pa rin ang different agency para ma-fine-tune kung ano man ang makikitang problema. Lalong-lalo na wala pa pong binigay na permit ang ating lokal na government ng Quezon City tungkol sa mga magpoprotesta despite of yung ating monitoring regarding dito sa mga grupo na magpoprotesta. Buti ho binanggit nyo yan kasi yan po ang gusto kong malaman kung kasama sa maaaring magiging modification na pagbabago na inyong pinaghahandaan sa NCRPO ay yung limitasyon tulad niyan doon sa mga magrarally na walang permit at kung meron man na permit kung hanggang saan sila. Ito ho ba may adjustment o meron pong pagbabago ho dito? Pro o anti-government protesters man, General Nartates, sir? Tama po yan. Mabilis lang mo naman po tayong magkakaroon ng adjustment. Kasi kung halimbawa dito tayo, ang sinabi nilang ng limitasyon, dito, meron po tayong alternate plan. Mayroon tayong plan A, plan B, plan C para dyan. Lalong-lalo na ngayon, nadagdagan po ng ating magpoprotesta, lalong-lalo na yung grupo ng Maisog. Pero buti na lamang po kasi hindi po nagsasama yung grupo na yan. Mga nagnunumero sila ng 5,000. Ang una po, doon sila sa People Power Monument pero hindi po pinayagan yan. Kaya doon po sila sa Freedom Park po sa Liwasan Bonifacio. Sa Liwasan Bonifacio. Sabado, bukas po yun. Sa Commonwealth, malimit namin makita hanggang dyan sa may yung St. Peter Parish, yung mga iba't ibang mga nagpoprotest. Ganun pa rin po ba? Hanggang doon po ba pinag-uusapan o maaring magkaroon ng adjustment? Pwede po doon kung ibigay po ng ating LGU ng pahintulot. Kailangan may pahintulot pa rin, General. Tama po yun. Nakasaad po yan sa ibibigay na permit. Okay. Yung po bang person na ating makikita sa Lunes, meron ho ba itong galing sa ibang regional office o lahat kayang saluhin ng NCR? May manggagaling po ng hanggang PRO 3 at PRO Calabarzon. May manggagaling po dyan. Mga 2,000 siguro ang manggagaling. Galing sa labas ng Metro Manila 2,000. So ilan pong strength ng PNP ang ating ini-expect sa SONA? Maabot na po ng 17,000 pero ang kabuuan po aabot po ng mga 23,000 dahil meron pong ibang ahensya tulad ng manggagaling po ng Kamkrame at mga National Support Unit at ibang sa Armed Forces, sa Coast Guard, sa BJMP at lalong-lalo na po yung ating MMDA at LTU. Marami po mga resources ang kanilang unit. Hindi lang po ang tao, but yung mga kagamitan po. Hanggang ngayon ba, General, masasabi natin na walang mga concern tayo when it comes to security o mga threat
na dapat pagtuunan ng NCRPO? Tama po yan. Napakababa po ng level ng threat dito sa Metro Manila. Araw-araw, minonitor po natin. For the last, for the whole year, halos sa threat level 1 lang po ang Metro Manila. Ganun pa man, siyempre ito po, nandito po ang 60% ng economic activities ng buong Pilipinas nandito sa NCR. We are employing the maximum security level po dito. Okay. Itong mga nakalipas na mga panahon, wala naman tayong dapat na ikabahala, lalo na ho yung mga ilang persa na masasabi natin mga miyembro sa mga terrorist group. Wala po tayong na-monitor. Actually po, gabi-gabi na po tayo for the last 1 week. Halos gabi-gabi na po tayo na nagkakandak ng galugad, nagkakandak ng mga checkpoint, nagkakandak ng checking sa lahat ng mga establishment at sinecheck po natin yung mga well-known layer ng ating, maski po yung mga street pushers sa illegal na droga at sa mga pagnanakaw. Inano na po natin yan, nagagalugad po tayo. At so far, meron tayong mangilan-ngilan na nakukuha tungkol sa baril and so forth. So may accomplishment po tayo dyan. Speaking of baril, tama ho ba magsisimula ho mamayang madaling araw ang gun ban o yung suspension muna ng permit to carry firearms outside of residence sa PTC4, General? Tama po yan, Orly. Ang permit to carry outside residence ay kinakansela po ng ating Chief Philippine National Police sa 3 araw. Sa araw ng Sabado, Linggo, at sa araw po mismo ng SONA sa July 2022. So terminated po ang cancel po ang permit to carry. So pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan natin na mayroon pong PCC4 na dito sa Metro Manila. Buong Metro Manila po ay suspended po ang kanilang permit. Buong Metro Manila lang po ba sa inyong pagkakaalam itong suspension na ito ng PTC4? I will implement po ang suspension ng PTC4 dito sa Metro Manila. Okay. Hindi ko lang malaman kasi baka may mga concern yung ating mga sports shooter. May mga shoot pa yata naka-schedule pero malinaw sa Metro Manila, kanselado ho yan, General Nartate, sir. Kansilado po ako, Orly. Alright. Okay. Siguro, panghuli na lang, ang inyo pong panawagan, lalo-lalo na ho doon sa mga kababayan natin na maaaring maapektuhan, lalo-lalo na sa daloy ng trapiko, pati na rin po doon sa mga grupo na maaaring magsagawa ng mga pagkilos kasabay ng SONA ho sa Lunes, General Nartates. Maraming salamat po. Unang-una, yung mga traffic rerouting. Alamin na po natin, mayroon po tayong mga advisory na mayroon po mga kalsadang isasarado. Lalong-lalo na po ang IBP Road, sarado po ito at walang makakapasok. And actually, lockdown na po ang ating batasang pambansa. And so, yung ating route, lalo na yung IBP Road, iwasan na po natin kasi ito po ay sarado. Sarado po starting tomorrow, tama po ba? Sarado po yan starting po ng alas 8 sa Lunes. Sa Lunes. Alright. Malinaw po. July 8 22. a.m. Opo. Hindi naman ganun ka-traffic kasi tuloy-tuloy po tayong nag-aayos ng kalsada. Lalo-lalo na po ang MMD at LGU ng Quezon City. Naglilinis, nag-aayos po ng kalsada. Baka makasagabal o at least mapaganda po yung kalsada papunta at palabas ng House of Representatives. Okay. At meron po tayong mga zipper lane. At yun po, ang minomonitor na lang po natin ngayon, of course, is tinitignan natin kung ano may bibigay natin sa ating pulis, lalong-lalo na ngayon, maulap po eh. Tinitignan po natin yung weather. Anyway, sige, hindi pa naman tatapos ito at pantinutan nyo, General, na kami po patuloy na makipag-ugnayan pa rin po sa inyo para po sa inyong mga mahalagang mga anunsyo kaugnay po sa paghahanda ng NCRPO sa darating pong SONA sa Lunes. General, sir, maraming salamat. Magandang umaga po muli sa inyo. Maraming salamat, Tapos. Thank you po. Ang ating pong Director ng NCRPO, si Police Major General Jose Melencio Nartates Jr.